Narito pong News TV, quick Apelo Cruz, dito po sa may Pasay, kung saan isang malaking sunog nga po ang tumupok sa kabahayan na nasa likod ako, maging itong eskwelahan na nadamay. Umabot po sa Task Force Bravo ang sunog na nagsimula dito bandang 1:14 ng hapon at nakikita nyo nga po yung mga residente dito na nasunugan ay patuloy po na nagsasalba o sumusubok magsalba ng anumang mga bagay na kanilang mapapakinabangan. At ang masaklap nga po dyan, bukod sa kanilang mga tahanan, mga 250 na kabayan po mga ito, ay inabot po ito pong Apelo Cruz Elementary School na kadikit lamang nung kanilang mga kabayan. At ang pinsala po dyan ay nasa may 20 classroom at bukod pa dun sa gusali kung saan naroon po yung kanilang library, guidance office at yung pong mismong computer laboratory. Kaya isa po sa mga pinoproblema ngayon, partikular ng mga estudyante at mga guro dito ay itong National Achievement Test, dahil maging yung mga libro nila, maging yung mga reviewers nila ay nadamay po sa sunog na ito. Kaya yun po ang isa sa malaking problema ng mga estudyante dyan. At nakikita nyo, ito nga po mga residente dito, yung ibang mga bahay po dito ay nakatirik dito mismo sa creek. Kaya po nakikita nyo yung mga dating nakatayo dyan ay nagsisikap nga po na kumuha ng mga bagay na maaring mapakinabangan. At kahit po napaka itim ng tubig dito sa creek na ito ay sinusubukan po nila na magsalba na kahit anong gamit. Dito nga ho sa may dito sa may lugar, pakita ho natin, may lugar po namin, meron ho silang pinipilit na mahila dito na isang motorsiklo, pero medyo mahirap po dahil malalim din ho yung tubig dito, at kahit po ilan na po yung nagtutulong-tulong dito ay hindi pa rin ho nila nakukuha hanggang sa mga sandaling ito. Sa puntong ito kasama ho natin si Aling Raquel, isa po sa mga nasunugan dito po sa Apelo Cruz. Aling Raquel, yung bahay niyo po ba paano po nadamay dito sa sunog na ito? Yan nga po na, nung bali po yung apoy po, lumipat po dito, mangin po, bali po, na lahat po yung bahay dito. Kaya nga po ng mangin po na lahat po yung bahay nasunog po lahat. Oh, yung bahay, yung sunog galing po dito sa Galing po kinakatayuan dito. natin. Opo. Tapos tumawid. Tumawid po yung apoy doon. Tumawid po sa creek. Opo, tumawid po Inabot yung mga apoy. bahay po ninyo, yung Opo. bahay po ninyo. Opo. Tapos inabot din yung eskwela na Opo. hanggang ngayon nga ay umuusok pa. So, Opo. ano hong pinsala at meron ho bang nasaktan sa inyo? Bali po, wala po nasaktan eh. Kung meron lang po nasaktan maanuhan talaga po ako, mabibigla ako. Ganun na lang po. Ang inaano lang namin po sa kapatid ko, wag na lang po yung gamit. Kaya yung mga anak nyo na lang yung salpan nyo. Kahit paano, nailigtas po lahat. Ano po, saan po kayo pansamantalang tutuloy po ngayon? Di bali po, nakikitira na lang po sa iba naming kapatid po sa Maricaban po. Opo. Maraming po salamat. Nagpalista na ba kayo? May DSWD dito sa Bukana? Hindi pa po sir eh, hindi pa po kami nakalista po. Opo. Pero yung kapatid ko na lang po ang bahala po. Kasi junior na kasi siya. Opo. Maraming salamat po. Panganay kasi po. Opo. At mag-ingat po kayo. Sige po. Kasama ho din natin dahil may mga reports nga po kanina na meron pong 2 bata na nawawala. At alamin po natin ang update kaugnay po ng reports na yan. Naririto po Senior Superintendent Liorca, ang hepe po ng Pasay Police. Magandang hapon po sir. Magandang hapon po sa inyo. Meron po tayong reported kayo na missing na 2 magkapatid. Yung Merlot sa Albor and her brother na nakita na po natin. Opo. At Ligtas po. Sila. Opo, maliban po doon sa 2 bata, meron pa ho ba reports na sugatan? O... Meron po tayong 5 injury na takbo na po sa ospital. Opo. Kanina ho parang nabanggit yung pinagmula ng sunog may-ari ng bahay. Isang Okay. nympha na-imbestigahan na ho ba? O... Under investigation ito kina Marcel Diche. Opo. Doon nag-umpisa po yung Sunog. Opo. Under investigation po. Opo. Sa ngayon po, yung initial po, ano po ang nakikita nyo rito sa pagkasunog na ito? Check po na kung faulty wiring po ito or sa kandila kasi baka nag-brown out kanina. Maraming salamat po sir. Makiki-update po kami maya lamang si Senior Superintendent Rodolfo Liorca, ang hepe po ng Pasay City Police. Samantala, makasama po natin si Major Douglas Giab, ang Fire Marshal naman po
ng Pasay. Magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Opo, sa ngayon po ba ay ano po nakikita nyo maaaring pinagmulan po nitong pagkasunog? Actually, nakausap na namin si Kapitan ng 157. Wala daw ho tao dun sa origin of fire. Ang sinabi lang niya sa amin, naka-jumper po to. But still conducting initial investigation. Yung sa origin, hinahanap lang ho natin yung may-ari mismo talaga, kung ano yung mga appliances niya sa loob at yung type of line ng kanyang electrical design sa loob. Opo, sir, kaano kahirap po yung naging pag-responde nyo dito kanina? Sa ganito hong structures, napakahirap po i-penetrate dahil narrow alley. Tapos nagtakbuhan na ho yung mga kababayan natin sa labas, dala-dala Kumbaga ho yung palabas, gamit. so papasok naman kayo. Yes, sir. Mhm. So, malapit tayo sa mga industrial structure dito. And naka-obstruct din ho yung mga tao sa atin na of course na under emotional stress din Opo. na gustong hatapin yung host. Opo. But fortunately, na confine ho natin siya immediately, hindi na ho umabot bandang dulo. Opo. Ang situation lang ho kanina kasi windy. Tumawid sa other barangay. Bali, 3 barangay ho ang apektado rito. Barangay 162, 165, at 157. Opo, yung pinagmulan no, dito sa Dito kinakatayuan natin. mismo sa kinakatayuan Tumawid natin. po sa kabila. Yes, sir. Tapos sa eskwelahan. Kaya po nadamay ang eskwelahan. Nakita niyo po yung firewall niya medyo mababa. So, isa kong factor din hatiho ang team natin. Oho. At paano po ang siya yung, parang may mga baga pa. Actually, under control pa lang tayo dahil may mga apoy pa daw po sa loob ng pool. Yung mga libon. Ongoing po ho yung mapping and overhauling operation natin. Opo, at sa mapping nyo po, so far wala hong sugatan o nasawi na kayo nakikita? Wala na. May mga minor injuries lang ho like first degree burn, scratch, tsaka may tumato ang blood pressure. Kaya takbo natin mga paramedics. Opo, opo. Sa ngayon ho, mga gaano katagal po itong mapping operation na gagawin po ninyo? Malaki ho ang area na na-damage, sir, and hindi ho kami makapenetrate ngayon dahil siyempre yung mga kababayan, bigyan muna natin sila ng espasyo para yung mga kanilang practice. At ang haba yung para maabot yung dulo. And as you, wala na hong madaanan yung mga fire truck natin. Okay, itong alley na ito, hindi Yung mga fire natin sa taas na ng bubong, they raise their lift para maprotektahan lang ho yung mga remaining properties dito. Panguling katanungan po, meron pong katabi na parang imbakan po ng LPG to lugar na ito. Yes, sir. Paano nyo po pinapangalagaan yung safety naman? Meron ho silang actually sariling fire truck. Plus may fire truck ho ang barangay natin sa kanila. Itong zone 16 ho mismo, Opo. may sarili silang fire truck. And na-inspection naman ho natin yan, may mga chemical pressing agent sila. At yung firewall ho, nirekomendahan ho natin din nagawa na ho nila para sa mga ganitong sitwasyon. Actually, marami hong insidente na rin na nagkaroon na ng fire incident dito sa Apelo o kaya dito sa Aurora. Opo. Lagi ho silang nakaredy sa mga ganyan. Opo. Maraming salamat po, sir. Anytime. Si Major Douglas Giab, siya po ang Fire Marshal ng Pasay City. Samantala, makasap po natin si Ma'am Daisy Gonatise, siya po yung grade leader ng Apelo Apelo Cruz Elementary School. Magandang hapon po, ma'am, sa inyo. Good afternoon, sir. At doon po sa pagkatupok po ng mga libro, no? Ano pa po yung nadamay sa loob po ng inyong eskwela? Ang e-classroom namin, approximately 10 computers ang nandun with the smart board. Opo. Alam po ninyo. Lahat nun nasunog. And then the property room, nasunog din po siya. Plus, yung mga kwarto ng grade 3, bale, 3 grade 3 yun, including some rooms sa grade 6. Opo. At ibig sabihin, yung mga estudyante talaga apektado para bukas. Ano? Opo, sir. Opo. Paano nyo ho plano na i-handle yung sitwasyon nila? Meron ho bang klase o ililipat muna sila pansamantala sa ibang lugar? Paano po? Sir, actually, antayin namin yung abiso ng aming principal. Dumating na po siya Opo. galing sa training.
Bale, siguro pagbalik ko ng classroom sa school maya-maya pagkatapos ng interview, malalaman namin kung paano yung gagawin namin. Pero kanina napag-uusapan namin baka magkaroon ng shifting. Apo. Kanina po, nung habang nangyayari po ito sunog, ano po ang ginawa po agad ninyo? In-evacuate namin agad-agad yung mga Nung bata. nakita nyo na naglilid Opo, yung mga- actually nag-bell siya. Aha. Kala namin disaster drill lang. Kasi nung isang linggo, nagkaroon kami ng disaster drill. So, prepared na kami. Aha. Pero kanina, akala namin disaster drill lang nga. Apo. Tapos, nakita namin usok na. So, Aha. nilabas namin ang mga bata sa gate. Mayroong bakanteng lote doon sa may harapan ng aming school. Aha. Doon namin dinala yung mga bata para ligtas sila. Opo, opo. Yung kanina nabanggit po ni Mrs. Ormilia na yung pong N80 po ninyo, yun ang isa sa nasunog din po. Yes, mga sir. nasunog. Kasi ngayong araw yung pretest namin ng NAT grade 3. So nasunog yung mga nila. Although may mga teacher na nakakuha sa pero yung Opo, opo. So ngayon parang umuusok lang ho ba itong building ninyo? luma na po tong building namin dito. Pero yung ibang nasunog po doon, Bago nasunog na last year, Oho. nasunog ulit. Oho. Paano nyo ho, kumbaga parang paano nyo i-handle bukas yung sitwasyon? Wala mo ng klase, ano? Siguro, sir, pansamantala wala munang klase. Opo, para din sa kaligtasan ng mga Opo, bata. kasi hindi pa talaga kung susumahin mo, marami talaga ang nasira sa loob Opo. ng class, ng school. Opo. Maraming po salamat, ma'am. Si Ma'am Daisy Gonatise, siya po yung grade leader dito sa Apelo Cruz Elementary School. Kasama rin ho natin yung isa sa mga kagawad ng kalapit na barangay. Kagawad ng kumpletong pangalan. Noel Patino, Kagawad Noel Patino. Yung barangay nyo ba inabot? Barangay 162, eto po. Opo. Yung kabila mo niya. Pero yung bahay nyo, muntik na rin halos. Muntik na rin ano? muntik na rin Kaya lang sa awa ng Diyos masisipag naman yung mga bumbero natin. Opo. Sa tulong ho ng Malibay Fire Volunteer, yan ang una ng rumisponde sa amin, sa barangay namin. Kaya ho ako, nananawagan ho ako sa ating buting mayor, Tony Calixto, saka Congresswoman Emily Calixto Rubiano na humingi po kami ng tulong, lalo na po dito sa barangay namin, barangay Opo. 162. Wala pa akong dumarating. Baka po ngarating natin yung ganitong humihingi ko kami ng tulong. Maraming po salamat, Maraming kagawad. salamat din po. Si kagawad na dito, taga rito nga po sa barangay 162 na yung bahay po nila, nakita ho natin kanina, talaga nakaimpake na po yung mga gamit nila. Tandaan na sila lumabas dahil nga kadikit lamang nila itong nasunog na mga lugar. Pakita ho natin itong pagsisikap ng mga kababayan natin na maayos o maisalba itong kahit mga yero man lang na maaari nilang mapakinabangan. Karaniwan po dito ay ikinakalakal o binibenta sa mga junk shop ng sagay. Kung magawa po nila na may pambili man lang pagkain o magawa nilang pera, ito pong mga nasunog na yero kaya mga bakal na nakukuha po nila. At ito talaga yung sitwasyon ng iba mga kababayan natin na kinakailangan pa na bumaba dito. Tingnan nyo para maghanap lang ng kung ano man na mapapakinabangan. At sabi nga po ng Pasay City Fire ay hindi pa po completely fire out ito pong lugar na ito at nakikita nyo naman na umuusok pa. Sa taas po nung gusali ng eskwelahan ng Apelo Elementary School, nagsasagawa po ng mapping operation ito pong mga kagawad ng pamatay sunog dahil nga po karamihan sa mga natutupok pa ngayon o nagbabaga pa ngayon ay mga libro at isa nga po sa nadamay sa kanila ay yung library ng eskwela na yan. Makikita nyo na talaga ho hindi makakapasok yung truck ng bumbero dito dahil itong alley na ito ay mula po doon sa bukana nito ay halos parang 1-2 tao lang po yung pwede magkasalubong at dito naman po ay puro struktura na maliliit at sementado kaya hose lang po ang pinagtsagaan dito ng mga bumbero na may pasok.